love stories. Hindi natin mapipigilang matuliro ang ating puso kapag nakaranas tayo ng matinding kabiguan, kapighatian at kalungkutan sa buhay na ito. Kaya nga importante na magkaroon tayo ng malakas na suporta mula sa mga mahal natin sa buhay upang makayanan natin ang mga pagsubok na ito. Ikaw kabarangay, handa ka bang maging karamay ng taong mahalaga sa iyo sa oras ng pangangailangan? Dear Papa Dudut, ang pagiging makulit at matigas na ulo ng isang tao ay nagsisimula sa kanyang kabataan. Habang nagkakaedad, ang tao ay nababawasan ng kakulitan at katigasan ng kanyang ulo dahil nagmamature siya. Minsan ay meron ding hindi nababawasan kahit na matanda na. At kapag tumungtong na ang tao sa mga edad na papalapit na sila sa kanilang retirement, ay bumabalik ang pagiging makulit nila, pati na rin ang katigasan ng kanilang ulo. Madalas natin yon maengkwentro sa mga lolo at lola natin o di kaya sa ating mga nanay at tatay, at naranasan ko rin yon sa sarili kong ina. Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng magandang tanghali mga kabarangay na katulad ko'y palaging nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lexer. 30 years old, taga Cubao at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang private company sa Pasig. Nangyari ang kwento ko taong 2024. Malit lang ang pamilya namin ng mama ko, balit dalawa lamang kami ng kapatid kong babae na anak nila ng tatay naming iniwan kami noong araw para sumama sa ibang babae. Simula noon, kaming tatlo na ang naging magkakasangga sa buhay. Bagay ba sa akin tong kulay ng damit na to? Dark green? Oo, ngayon pa lang ako magsusuot ng ganitong kulay eh. Tingin ko bagay naman po sa inyo. Tingin mo lang? Hindi ka sigurado? Sigurado po. Sigurado po na bagay. Ito kayang maroon. Ayos ba sa akin to? Okay din naman po. Sigurado ka ha? Kasi mamimili na lang ako sa dalawang kulay ng damit na to. Kayo pong bahala. Eh syempre, gusto ko naman maging kaaya-aya sa paningin ng kadate ko, no? Ano pong sabi nyo? Sabi ko, gusto kong maging kaaya-aya sa paningin ng kadate ko. Teka lang, tama ba yung narinig ko? May kadate kayo? Oo. Ay, sorry. Hindi ko pala nasabi sa inyo ng kapatid mo yung tungkol sa bagay na yun. Malamang po hindi nyo nasabi, kaya nga po ako nagulat eh. Kaya pala di kayo magkanda-ugaga sa pagtatanong kung anong kulay ng damit ang bagay sa inyo. Siyempre. Ikaw nga, tinatanong mo rin ako kung bagay ba sa iyo ang ganitong klase ng damit. Lalo na kung may mahalaga kang okasyon na pupuntahan. Kaya ako rin. Gusto ko rin maging presentable sa makakadate ko. Sino naman po yung kadate nyo? Hindi ko pa kilala eh. Ano? May ikipag-date kayo sa hindi nyo pa kilala? Oo, blind date yata ang tawag dun. Basta, hindi ko siya kilala. Pero kilala naman siya ng mga tita mo. Sa katunayan, sila nagsabi sa akin na makipag-blind date para makakilala ng lalaki na posible kong maging boyfriend. Teka, parang ang bilis naman po yata. Anong mabilis dun? Ng mga pangyayari. Yung pakikipag-blind date nyo, pati yung paghahanap nyo ng magiging boyfriend. Parang ngayon ko lang lahat nalaman yan ah. Kung itong anak ko naman, oo. Sino ba sa atin ang mas matanda? Ako ba o ikaw? 29 years old pa lang po ako, kayo 53 na. O ako pala ang mas matanda. Pero bakit parang ikaw ang nag-uulyanin dyan? Anong nag-uulyanin sinasabi nyo? Ano ibig nyo sabihin? Sinabi ko na kaya sa'yo no na gusto ko ulit magka-boyfriend. Siyempre! Tagal ko na rin na bakante simula nung iwan tayo ng dumuho mong tatay matapos niyang sumama sa ibang babae. Sa lagay, siya lang ang may karapatang sumaya sa piling ng iba. Hindi ko na maalala na sinabi nyo sa akin yan noon. Baka masyado akong occupied nung sinabi nyo yan. Pwede. Para kang ang lutang kausap nun eh. Grabe naman po sa lutang. Totoo naman. Ay, sige na nga po pero mag-iingat kayo ah. Saan? Doon sa blind date? Opo,
Oo naman, saka huwag ka mag-alala kasi kasama ko naman ang tita mo doon. Doon sila pupwesto sa malayo. Sina tita talaga may pakana ng mga to no? Huwag mo na silang anuhin. Gusto lang naman nila akong hanapan ng makakasama sa buhay. Nagsimula kasi yun nung nagkita-kita kami sa labas. Tapos tinanong nila ako kung gusto ko pa raw magpaligaw o mag-boyfriend. Lalo ngayon natapos ko naman daw kayong pag-aralin ng kapatid mo. Napaisip ako tapos sabi ko gusto ko naman. Kaso dahil taong bahay lang ako, wala naman akong nakikilalang mga lalaki. Ayoko namang makipag-usap sa Facebook kasi maraming scammer. Baka perahan lang ako, no? Tama naman po yun. Maganda na yung nag-iingat kayo. Kaya nga hinayaan ko na lang yung mga tita mo nung sinabi nila na sila na ang bahala. Basta wag lang kayo magpapabuntis ha. Hindi mangyayari yun. Kasi wala na akong matres. Di ba nga naoperahan ako nung pinanganak ko yung kapatid mong bunso? Ay, oo nga pala. O ikaw talaga. O basta, ako excited lang. Pakiramdam ko bumalik ako sa panahong dalaga pa ako. Kahit naman 53 years old na ako may asim pa ako, no? Papadudot gaya ng sinabi ko ay iniwan na kami ng tatay namin noong araw matapos niyang mambabae. Ni anino niya ay hindi na nagparamdam sa amin kaya naman hindi ko ikakaila na mayroon akong hinanakit sa kanya. At sigurado akong masusumbatan ko siya ng husto kapag nagpakita pa siya sa amin. Sa batang gulang ko noong 15 anyos ako ay ako na yata ang tumatayong tatay sa pamilya namin. At nung tumungtong na ako sa kolehiyo ay pinangako ko sa sarili ko na itataguyod ko ang mama ko at kapatid ko pagdating ng araw na makapagtrabaho na ako. Kaya ngayon ang ginawa ko simula noong nakagraduate ako. Hindi niyo ako masisisi kasi malaki rin ang pagpapahalaga ko kay mama dahil kinaya niya kaming itaguyod ng kapatid ko. Kahit na mag-isa lamang siya. Sa totoo lang ay hindi ko na mabilang kung ilang trabaho ang pinasok niya para lamang mapag-aral kami at magkaroon ng pambili ng pagkain namin. Idagdag niyo pa yung bayarin niya sa bills at bahay na nirerenta namin noong araw. Kaya nga pinagsikapan ko talaga noon na makapagpundar ng sarili naming bahay kahit na maliit lang. Ang mahalaga ay hindi na namin iisipin kung saan kukuha ng pambayad sa renta buwan-buwan. Fast forward, naging open sa akin ang mama ko na gusto ulit niyang pumasok sa pakikipagrelasyon. Noong una hindi ko yun naintindihan kaagad dahil bakit kung kailan na siya nagkaedad ay saka naman siya naghanap ng panibagong pag-ibig. Pero hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang mangyari kasi may ugali ang mama ko na kapag gusto niya ang isang bagay ay ginagawa niya talaga. Hanggang sa isang gabi ay mayroong nangyari na hindi ko inaasahan, papadudot. Siraulong yun. Matapos akong matikman ng ilang beses, bigla na lang akong iniwan sa ere. Sandali. Anong matikman ang sinasabi niyo dyan? Ito namang anak ko. Alam mo na yon. Man naman. Bakit nagpagalaw kayo sa lalaking yun? Kayo na ba? Ay, oo naman. Naging kami rin naman, syempre. Palagay mo sa akin, makikipag-ano sa hindi ko boyfriend? Isa ka diba? Ginagawa naman talaga yun ng magkarelasyon. Kaso lang, ayun, naghanap ng iba ang mo kung hindi pala ako type. Nalaman ko na lang na ang gusto ay yung mas mataba saka mas malaki ang balakang. Kaya eto, iniwan na lang niya ako bigla. Ay, parang ang bilis naman po ng mga pangyayari. Di ko alam na naging kayo na pala tapos ngayon malalaman ko na hiwalay na kayo. Saglit lang namang naging kami. Di ko na yata nasabi sa'yo kasi masyado kang busy sa trabaho. Saka masaya ako noon, ganado sa buhay. At laging maaliwalas ang gising ko sa umaga kasi nga kami na. Tapos gaganituhin niya lang ako.
iiwan at ipagpapalit sa ibang babae. Alam mo, sakit-sakit nun, anak. Alam ko po na masakit, kaya nga kung pwede gusto kong makita yung lalaki para masuntok ko sa mukha eh. Ayaw na nga niyang makipagkita sa akin. Hindi na rin niya kinakausap ang mga tita mo. Biglang naglaho na parang bula. Napakasira ulo naman pala nun. Di nyo ba siya kinilala ng mabuti nung nag-date kayo? Siyempre, kinilala kong mabuti. Pero masyado rin namang mabilis na naging kami. Katwiran ko. Patatagalin pa ba namin? Hindi naman na kami teenager. Kahit na. Siguro kung pinatagal nyo pa ng konti bago nyo sinagot yung lalaking yun, di mas nakilala nyo sana siya ng husto. Hindi ko na nga naisip yun. Kasi gusto ko na rin naman siya. Ay, naman eh. Kita nyo nangyayari sa inyo ngayon. Iniwan niya kayo at pinagpalit sa iba. Huwag mo na ngang ulit-ulitin. Kita mong broken hearted na nga itong mama mo. O ano po bang pwede kong gawin? Wala. Saka alam ko naman sa sarili ko na hindi ko na mababago yung nangyari. Kasalanan ko rin naman eh. Siguro nga tama ka. Kung mas kinilala ko pa siya ng husto, malalaman ko kung anong intensyon niya sa akin. Sabi nyo nga hindi nyo na mababago yung nangyari. Tsaka sa tingin ko kasalanan naman talaga niya kasi mapaghanap siya. Di pa pala siya sigurado sa gusto niya sa isang babae tapos pumayag-payag siya na makipag-blind date sa inyo noon. Ang masahol pa, nagpakita siya ng interes sa inyo at niligawan kayo. Yung pala, may gusto lang siyang makuha. Tapos nung nakuha niya na, iniwan niya na kayo. May picture ba kayo ng lalaking yun? Ha? Meron, bakit? Patingin nga ako. Bakit? Tatandaan ko lang yung muka para kapag nakasalubong ko siya sa labas, papangahan ko talaga para magtanda. Ano ka ba naman? Mapapaaway ka pa sa gagawin mong yan eh. Wala akong pakialam, basta makaganti lang ako. Maiganti ko lang kayo. Hindi mo na kailangang gawin yan. Di naman kita pinalaking basagulero, anak. Saka sigurado ko na makakapag-move on din ako sa lalaking yon. Sigurado po ba kayo? Mukhang sariwa pa nga sa inyo yung nangyari. Tingnan nyo, nagpakalasing kayo ng ganyan. Tapos kanina, umatungal pa kayo ng iyak. Grabe ka naman sa umatungal. Totoo naman eh. Oo na. Sa anong magagawa ko? Ang sakit-sakit kaya. Pag naranasan mong iwanan at ipagpalit sa iba, yun yung sandali na maiintindihan mo yung sakit na nararamdaman ko. Pero sana wag mong maranasan, anak. Ayoko namang iwanan at saktan ka na magiging kapareha mo balang araw. Huwag niyo na po munang isipin yun. Matagal pa naman bago ako magka-girlfriend eh. Bakit naman? Ayaw mo pa ba? Wala pa po sa isip ko. Ayoko pa. Pero 29 years old ka na. Yung mga kaedad mo may isa o dalawang mga anak na. Sila po yun, hindi ako. Tsaka bakit naman sa akin napunta yung usapan? Diba kayo yung broken hearted dito? Pinaalala mo na naman. Nakalimutan ko na nga eh. Ay, sorry po. Sa totoo lang ay parang bumalik sa akin yung alaala noong minsang naabutan kong lasing at umiiyak ang bunso kong kapatid sa kanyang kwarto noong araw. Kahit kasi anong gawin niyang pigil sa pag-iyak niya ay naririnig ko pa rin lalo at magkatabi lang naman ang mga kwarto namin. Dahil sa pag-worry ay kaagad ko na nga siyang kinatok at nalaman ko na nga ang dahilan kung bakit siya nagmumukmok. Katulad ni mama ay broken-hearted din ang kapatid kong babae noon sa katrabaho niya na pinaasa lamang siya. Sa tingin ko kahit na magkalayo ang edad ni mama at ng bunso kong kapatid ay iisa lang ang nararamdaman ko noong makita ko silang umiiyak. At yon ay walang iba kundi ang kalungkutan, galit at pagkainis sa mga lalaking nanakit sa dalawang babaeng pinoprotektahan ko ng husto na huwag masaktan. Pero alam ko naman sa sarili ko na kasama talaga sa pagmamahal ang masaktan ka. Kaya nga inalo ko na lamang si mama ng gabing yon at pinaramdam sa kanya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, hindi ko na masyadong matandaan kung umiiyak ba si Mama noong iniwan kami ni Papa noong araw na yon. Siguro'y oo, pero madalas ay patago para hindi namin makita ng kapatid ko. At ang natatandaan ko na lamang kasi ay yung masipag at porsigidong ina na lahat ay kinakaya para lamang maitaguyod kaming mga anak niya. Kaya nga ang sakit-sakit pala at nakakadurog ng puso na makitang umiiyak si Mama ng dahil sa lalaki na yon. Lumipas ang 2 linggo at napansin ko na hindi na nagmumukmok ang mama ko. Naisip ko na baka naka-move on na siya. At mabuti yon dahil para sa akin ay walang saysay ang sayangin niya. Ang kanyang luha sa lalaking saglit niya lamang nakilala. Kaya nga masayang-masaya ako nang unti-unting bumalik ang dating sigla at gana ni Mama sa buhay, ngunit makaraan lamang ang ilang araw ay meron akong nalaman na siya palang totoong rason kung bakit masaya na naman siya. Papa Dudut. Aalis pala ako bukas, tapos baka gabihin ako ng uwi. Mag-iiwan na lang ako ng lutong pagkain para sa inyo ng kapatid mo. Ilalagay ko sa ref. Bale, initin nyo na lang sa microwave, no? Sige po ma, pero saan po ba kayo pupunta bukas? Ang totoo, makikipag-date ako. Na naman? Oo, pero iba na to. Hindi na to yung mokong na lalaking nang iwan sa akin noon. Di na po talaga kayo nadala no? Kasi sobrang tanga nyo naman kung makikipagbalikan pa kayo sa kanya matapos nung ginawa niya sa inyo. Sakit naman nung sobrang tanga. Sorry po, pero sinasabi ko lang naman yung totoo. Alam ko naman yun, kaya kumalma ka lang. Sino naman po yung bagong lalaki na i-date nyo? Basta, makikilala nyo rin siya ng kapatid mo pag naging kami na. Ma, magtanda ka na ha. Baka mamaya kung sino-sino lang yung i-date nyo tapos di naman pala seryoso sa inyo. Ilang linggo ko na rin naman to kausap, kaya alam ko na seryoso siya sa akin. Alam ba niya na may mga anak na kayo? Oo naman. Yun agad ang unang-unang sinabi ko. Siya ba may mga anak na? O dating kinakasama? Ha? Bakit bigla kayatang nagka-interes sa kanya? Dati naman doon sa una ko, hindi mo masyadong inaalam yung detalye. Kaya nga ang naisip ko, alamin na ngayon para makasiguro ako na malinis ang intensyon niya sa inyo. Ayoko na maulit yung nangyari sa inyo dati. Saka na, kasi hindi pa naman nagiging kami. Ayoko namang magbigay ng maraming detalye, tapos di pala kami magiging okay, di ba? Man naman ayan na naman kayo. Alam ko namang ginagawa ko, anak. Matanda na ako, no? Alam ko naman po yun, pero nag-aalala lang ako sa inyo, sa kapakanan nyo. Naiintindihan ko, pero natuto na ako dun sa karanasan ko sa ex ko. Hindi na ako basta-basta masasaktan ng kung sino-sinong lalaki dyan. Ma, kahit na mabuti kang tao, sa dami ng manluloko sa mundo, marami pa rin susubok na lokohin kayo. Tsaka hindi lang po yun sa pakikipagrelasyon. Normal na sa buhay yun. Basta, sinisigurado ko sa'yo na makikilala mo rin siya pag naging kami na. Pangako yan. Ay, wala naman ako magagawa Mag-iingat na lang kayo. Oo naman. May kasama po ba kayo bukas? Wala, ako lang mag-isa. Pero doon naman kami pupunta sa matao. Para kung may gawin siyang masama, mabilis ako makakahingi ng saklolo. Parang bigla akong kinabahan dyan Kumalma ka lang kasi. Kakakapi mo yan, nagiging nervyoso ka na. Dinamay niyo pa yung pagkakape ko. Totoo naman Saka papaalala ko lang ulit sa'yo ha. Hindi na ako bata. Kung umasta ka parang nagkapalit na tayo ng posisyon Paano pong nagpalit ng posisyon? Na parang ikaw na ang magulang sa atin tapos ako na yung anak. Ganun ba yun? Oo kaya. Huwag ka na kasing mag-alala. Dami-dami ko ng pinagdaanan sa buhay, kaya marami na rin akong alam. Sige na po, sabi niyo Pero mama, tanong ko lang, saan niyo po ba nakilala yung lalaking yun? Sa Facebook. May dating app na pala dun, ano? Ayun, sinubukan ko lang naman. Tinuruan din kasi ako ng mga tita mo. Ay, sina tita talaga. Sila na naman pala may pakana. Huwag mo na silang sisihin. Kasi tinulungan din naman nila akong makapag-move on. Panay nga ang hingi ng despensa, gawa nung nangyari sa amin nung lalaking pinakilala nila sa akin. Ayos din po talaga yung bonding nyo no? Maghanap ng karelasyon nyo. Aba oo. Saka gusto lang din naman nila na makita akong masaya. Bakit ma?
Di po ba kayo masaya? Masaya naman. Pero iba pa rin kasi kapag may makakasama ka sa buhay. Siyempre, darating ang araw na magsisipag-asawa na kayo ng kapatid mo. Tapos bubukod na kayo ng bahay. Pag nangyari yun maiiwan akong mag-isa. Kaya ko naman. Pero mas kaya ko kung may katuwang ako sa buhay. Papa Dudut, tama naman si Mama noong sinabi niya na mukhang nagkapalit na kami ng posisyon dahil parang ako na ang magulang sa aming dalawa. Kung manigurado ako kung sino na naman ang lalaki nagpapasaya sa kanya. Hindi naman sa ayoko na siyang makilala ng iba pero baka lang sa pagmamadali niyang pumasok na naman sa isang relasyon ay masaktan ulit siya ng husto. Siyempre, sino ba namang anak ang gustong makita na umiiyak at nasasaktan ng kanilang mga magulang? Wala naman, hindi ba? Pero aminado rin naman ako na nasa tamang edad na ang mama ko. Hindi rin naman ako kontra sa pag-love life niya. Kung doon siya masaya, ay kaya ko namang maging masaya para sa kanya. Kaya nga hinayaan ko siya na makipagrelasyon ulit doon sa bagong lalaki na kinakausap niya. Basta ipakilala niya ito sa amin ng kapatid ko at nangyari ngayon noong maging sila. Kaso, naking gulat namin noong nalaman naming mas bata pala yon sa kanya ng ilang taon. 27 years old lamang ito samantalang 53 naman si Mama. Agad na umusok ang ilong ng bunso namin kasi masagwa raw tignan na mayroong boyfriend si Mama na kasing edad lamang niya. Pero pinakalma ko siya at sinabi na hanggat napapasaya nito si Mama ay wala namang problema. In short, sinuportahan ko sila sa abot ng aking makakaya kaso'y makaraan lamang ang 2 buwan. Ay nagulat ako nang may inamin si Mama, Papa Dudut. Ma, napansin ko parang nung isang araw pa kayo malungkot ah. Nag-aalala na tuloy ako sa inyo. May problema ba kayo? O baka naman may masakit sa inyo ah? Wala namang problema at wala ring masakit sa akin. Ayos lang ako. Ay, sa tono ng boses niyong yan, parang pinagbagsakan kayo ng langit at lupa ah. Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Ayos nga lang ako. Oh, Ma, ano po nangyari? Ba't bigla kayong umiyak? Yung totoo, hindi talaga ako ayos, anak. Nagkukunwari lang akong ayos. Kasi ayoko naman na mag-alala kayo sa akin ng kapatid mo. Pero pansin po kasi talaga namin na hindi kayo ayos eh. Kaya nga tinanong ko na kayo ngayon para malaman kung anong nangyayari sa inyo. Tahan na, Ma. Sabihin niyo na lang sa akin kung ano bang nangyari. Hiwalay na kami ng boyfriend ko. Ha? Paano nangyari yun? Di ba nung nakaraang linggo lang nag-date pa kayo? Ang saya-saya niyo pa nung kinukwento niyo sa akin na pumunta kayo sa isang magandang restaurant sa Tagaytay. Oo nga, kaya hindi ko rin akalain na pagkatapos ng masayang pangyayaring yun, kasunod na nun yung malungkot at masakit. Bakit, Ma? Ano ba nangyari? Nang babae po ba siya? Oo, pero hindi lang yun. Kasi inamin niya sa akin na nabuntis daw niya. Ay, anak ng tokwa talaga oh. Kumalma ka lang, Lexer. Paano ako kakalma, Ma? Nabubwisit ako dun sa lalaking yun. Sinabi ko na yan sa kanya, pero wala na raw siyang magagawa dahil pabor din naman sa kanya yun kasi gusto niya rin magkaanak. Alam mo naman, hindi na ako pwedeng mabuntis, kaya ayun. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Nakipagrelasyon kasi kayo sa mas bata sa inyo. Natural, gusto pa nun magkaanak. Hindi kayo yung babaeng tutupad sa gusto niyang mangyari. Nung una naman, sinabi niya na ayos lang sa kanya na wala kaming anak, 'di ba? Narinig niyo pa nga yun ng kapatid mo eh. Tapos biglang ganito lang pala ang mangyayari. Narinig nga po namin pero duda pa rin kami kasi 27 years old pa lang yung lalaki. Di nga po kami nagkamali. Kasi ayan, tinan nyo, nangyari na. Sa lagay, ako na lang pala ang walang kaalam-alam na pwede palang mangyari to. Hindi naman po sa ganun, pero sana naisip nyo man lang yun. Yung bang pwedeng magbago yung isip ng isang tao? Ginawa ko naman ang lahat. Binigay ko sa kanya yung pangangailangan niya.
Nandun na po tayo, ma. Pero hindi pa rin garantiya yun na hindi niya kayo iiwan. Sinasabi mo ba nakaiwan-iwan ako? Bakit? Kasi matanda na ako? Kasi wala na akong kakayahang magkaanak, ganun ba yun? Ay, ma, hindi po sa ganun. Hindi raw ganun. Pero yun rin ang ibig mong sabihin. Okay, sige. Gusto niyo pong malaman yung totoo? Sige, sabihin mo sa akin yung totoo. O ngayon, ma, magpapakatotoo na ako, ha. Tama naman po kayo sa sinabi niyo na matanda na kayo para makipagrelasyon pa. Kaya bakit di niyo na lang tigilan yung paikipag-blind date niyo sa kung sino-sinong lalaki dyan para makapaghanap kayo na magmamahal sa inyo? Sobra ka naman sa sinasabi mo. Gusto niyo malaman yung totoo, di ba? O ayan, sinabi ko. Sa lagay, porke matanda na ako, wala na akong karapatang makipag-date. Hindi ko naman po kayo inaalisan ng karapatan na makipag-date. Tumututol ba kami ng kapatid ko? Hindi naman, di ba? Kaya lang, masyado kayong atat na pumasok sa panibagong relasyon na para bang mauubusan kayo ng lalaki sa mundo kapag wala kayong nakausap o nakilala. Hindi ko na siguro kasalanan kung lahat ng mga lalaking nakikilala ko at minahal ko, manloloko at mangiiwan katulad ng tatay niyo. Kaya nga po, matigilan nyo na yan para hindi na kayo masaktan ng husto. Papadudot, galit na galit ako sa kumag na lalaking yon dahil sinaktan at ginamit lamang niya si mama. Pero inis din ako sa nanay ko kasi hinayaan lamang niya na gawin sa kanya yon ng damukol niyang ex-boyfriend. Kung pwede ko lang talagang masuntok at matadyakan sa mukha yung lalaking yon ay ginawa ko na. Sobrang sakit kayang makita na umiiyak ang sarili mong ina ng dahil sa kanya. Kaya nga mas lalo akong naging protective kay mama. Kung protective na ako noon pa sa kanila ng kapatid ko ay mas triniple ko pa yon noong mga panahong yon. Bilang unang hakbang ay pinagbawalan ko na si mama na makipag-usap sa mga lalaki. Dahil baka mauwi na naman yon sa pagkakamabutihan tapos magiging sila at ang ending ay baka masaktan na naman siya ng gusto. At wala akong pakialam kahit na nagkasamaan na kami ng loob sa mga gagawin ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, habang lumilipas sa mga araw ay nagigilty ako sa mga sinabi ko kay mama noong huling beses na nagtalo kami. Alam ko naman na nadala lamang ako ng aking damdamin pero mali pa rin na pinagsalitaan ko siya ng ganon. Nagkasamaan patuloy kami ng loob, bagay na bihira lang mangyari sa amin dahil nga mas pinipilit naming unawain ang isa't isa. Kaya lang ay napuno na kasi ako pero hindi pa rin yon excuse para bastusin ko siya. Hindi nga nagtagal ay nagkabati rin kami ni mama at bumalik sa dati ang relasyon namin. Pero pansin ko na hindi na siya nag-open up sa akin tungkol sa love life niya o kung meron ba siyang kinakausap na bago. Alam kasi ni mama na magagalit ako sa kanya dahil kung anong bilis niyang makapag-move on at makahanap ng iba ay siya namang bagal kong makausad. Saka hindi yon ganon kadali para sa akin lalo na ako yung iniiyakan niyang madalas tuwing siya ay nasasawi sa pag-ibig. Kaya nga noong napansin ko naman na parang may nagpapasaya ulit sa kanya ay agad ko na nga siyang kinumpronta, Papadudot. Maumamin nga kayo. Ha? Ano nga aminin ko? Sino yung kachat nyo? Kanina ko pa naririnig na tunog ng tunog yung cellphone nyo eh. Tapos nung tinignan ko kayo kanina, ang lapad ng ngiti nyo. Halos mapunit na nga yung labi nyo. Sobra ka naman sa mapunit yung labi. Sagutin nyo na lang po yung tanong ko. Sino yung kachat nyo? Kachat ko yung mga tita mo. Tapos may kinukwento silang nakakatawa, kaya natatawa rin ako. Hindi ako naniniwala sa inyo, ma. Patingin nga ako ng cellphone nyo. Ha? Ayoko nga. Bakit gusto mong tignan ng cellphone ko? Sinasabi ko na nga be. Nagsisinungaling kayo sa akin. Hindi talaga sinatita yung kachat nyo. Sige na nga. Aamin na ako. Oo. Hindi ko naman talaga kachat ang tita mo. Kasi may iba akong kachat. O sino nga yan?
Ay wala ka ng pakialam doon ano? Huhulaan ko bagong lalaki niyo yan no? Ano bang pakialam mo kung oo? Hindi na po ba talaga kayo natuto? Di ba nung nakaraan lang, 2 beses na kayong iniwan at sinaktan? Tapos ngayon meron na naman kayong kinakausap na bago? Ano ba naman yan, ma? Iba naman tong kausap ko dun sa 2 nanakit at nang iwan sa akin ano? Saka nag-uusap pa lang naman kami. Ibig sabihin, kinikilala ko pa siya ng husto bago ko siya papasukin sa buhay ko. Ang usapan natin, titigilan nyo na yung paikipag-usap sa kung sino-sinong lalaki. Usapan natin? Wala akong matandaan na pumayag ako sa usapang yan. Baka sinabi mo lang kasi gusto mo akong pagbawalan na makipag-usap at makipagkilala sa iba. Ano naman kung gusto ko kayong pagbawalan? Masama ba yun? Para sa inyo rin naman yung ginagawa ko? Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na ako ang nanay sa ating 2. Anak lang kita, kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako sa mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi na ako bata, Lexer. Hindi na nga kayo bata, pero kung umasta kasi kayo, para kayong bata. Tsaka hindi ko naman nakakalimutan na kayo yung nanay sa ating 2 eh. Pero sana, alam nyo rin na masakit sa ulo yung mga gusto nyong gawin sa buhay nyo. Kaya nga wala na akong planong ipaalam sa'yo na meron na naman akong kinakausap. Kasi ayoko nang sumakit ang ulo nyo sa akin ng kapatid mo. Akala nyo tama yun. Akala nyo maganda yun, ma. Na hindi nyo ipapaalam sa amin na may bago na kayong lalaking kinakausap. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Ano bang mangyayaring masama sa akin? Hirap sa'yo, masyado kang advance mag-isip. Ang hirap sa inyo, masyadong sarado yung pag-iisip nyo eh. Anong sinabi mo? Sobra ka na ha? Hindi kita pinalaki at pinag-aral para bastos-bastusin lang ako. Matuto kang rumispeto sa nanay mo. Ma, nire-respeto ko kayo mula pagkabata hanggang ngayon. Pero sana matuto rin kayo na respetuhin yung sarili nyo. Di pa po ba kayo napapagod sa kakahanap ng makakarelasyon ninyo? Sa huli sasaktan din naman kayo, iiwan lang kayo. Kasi kung hindi kayo napapagod, pues ako napapagod ako na makitang nasasaktan ka. Napapagod ako na nakikitang umiiyak ka. Maawa naman po kayo sa sarili nyo. O eto, napansin nyo ba yung kapatid ko hindi na kayo masyadong kinakausap? Gusto nyo malaman kung bakit? Kasi naiinis siya sa inyo. Napaka-desperado nyo raw na makahanap ng lalaki makakarelasyon. Ang dating kasi sa amin hindi kayo makontento na tayong 3 lang. Gusto nyo pa talaga humanap ng ibang makakasama sa buhay. Masama ba yun? Hindi naman, di ba? Saka sinabi ko na sa'yo noon na kapag nagkaasawa na kayo ng kapatid mo, bubuko din kayo ng bahay. Tapos maiiwan akong mag-isa rito. Hindi mangyayari yun kasi hindi kita iiwang mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Kahit na mag-asawa ako, isasama pa rin kita sa bahay namin. O kaya dito kami titira ng magiging asawa ko. Kasama nyo. Naku, pwede patigilan mo ko sa kagaganyan mo. Ayokong makisama sa inyo ng mapapangasawa mo. Dahil baka magkaroon lang kami ng problema pag tumagal. Ang gusto ko lang naman, makahanap ng matinong lalaki na makakasama ko sa buhay. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na aabot kami sa mainit na pagtatalo ng nanay ko. Hindi na kasi ako nakapagpigil na mapagsalitaan siya ng hindi maganda lalo na at nalaman ko na mayroon na naman siyang kinakausap na ibang lalaki. Siyempre, hindi niya yon nagustuhan kaya nakapagsalita rin siya nang masasakit sa akin na naging dahilan para lalo akong magalit sa kanya. Sa totoo lang ay naisip ko nga na umalis na muna sa bahay namin kasi ayoko siyang makita at makasama. Para sa akin napakatigas ng ulo ng mama ko. Naturingang mas matanda sa amin ang kapatid ko pero parang walang natutuhan mula sa mga karanasan niya sa buhay. Hirap na hirap siyang intindihin na concern lamang ako sa kapakanan niya dahil baka masaktan na naman siya. Hindi nagtagal ay naging sila nung kausap niyang lalaki at makaraan lang ang 1 buwan ay iniwan ulit siya ng karelasyon niya sa kadahilan ng hindi ko na matandaan. Basta, nakita ko na lamang na umiiyak siya at agad na nagsumbong sa akin. Punong-puno na ako sa katigasan ng ulo ng nanay ko at mas lalo ko lang ginustong umalis sa bahay namin para hayaan na lamang siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Total ay matigas naman ang ulo niya kaya bahala na siya sa buhay niya. Pero hindi yun nangyari kasi makaraan lamang ang 2 linggo ay nagkasakit si mama. Akala namin ang kapatid ko ay simpleng sakit ng tiyan lamang yon
na lumala kaya sinugod na namin ang mama sa ospital. Maraming laboratory test na pinagawa sa kanya at matapos noon ay nadiskubre nilang may cancer siya sa small intestine. Sobrang nabigla kami ng kapatid ko nang malaman yon at agad na gumuho ang aming mundo. Hindi nga nagtagal ay nagsimula ang gamutan ni mama at kasabay noon ang mabilis na panghihina ng kanyang katawan at pagbagsak ng kanyang resistensya, Papa Dudut. Hindi ko akalain na sa ospital natin sasalubungin ang bagong taon, anak. Akala ko pa naman doon ulit sa bahay natin. Tapos sama-sama tayong tatlo ng kapatid mo. Sama-sama pa rin naman po tayong tatlo, May. Ang kaibahan lang, nandito tayo ngayon sa ospital. Ay, hanggang kailan ba daw ako rito? Gustong-gusto ko na kasing umuwi sa bahay natin. Ma, kung ako lang ang tatanungin, gustong-gusto ko na rin po kayong iuwi. Pero sabi po kasi ng doktor, kailangan niyo po muna magpahinga dito. Hindi pa kayo pwedeng lumabas ng ospital. Grabe naman yun. Wala naman akong plano na tumira rito sa ospital habang buhay. Mas makakabuti naman po na nandito kayo para nababantayan kayo ng doktor. Masyado po kasing mabilis yung pagkalat ng kanser eh. Kaya parang alanganin kung iuuwi ko kayo sa bahay. Sobra naman yung Diyos. Kasi binigyan niya pa talaga ako ng ganitong klaseng sakit. Ang bata-bata ko pa para mamatay. Hindi pa po kayo mamamatay, Ma. Kaya nga po nagpapagamot tayo eh. Tsaka alam namin ng kapatid ko na may himala. Pag-agalingin po kayo ng Diyos. Basta wag lang po kayong tumigil na manalangin sa Kanya. Naniniwala po ako na kahit mukhang imposible totoo na merong himala. Pag-agalingin ka ng Diyos, Ma. Ewan ko, pero nararamdaman ko na baka hindi na rin ako magtatagal. Ma naman, huwag naman kayo ganyan magsalita. Nagpapakatotoo lang ako. Saka nararamdaman ko sa katawan ko na baka hindi ko na rin kayanin. Ma naman eh. Sorry anak, kasi baka hanggang dito na lang ako. Sorry kasi baka maiwan ko na kayo ng kapatid mo. Alam mo ba, ang sakit-sakit na ng katawan ko. Kahit nga igalaw ko lang ang mga daliri ko, ang sakit-sakit na. Ayoko na rin kumain, wala na akong gana. Nararamdaman ko na talaga na anumang sandali, mawawala na ako. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa po kami handa na mawala kayo. Ako rin naman hindi pa handa eh. Siyempre gusto ko pa kayong makita na ikasal, bumuo ng sarili ninyong pamilya at magkaapo pa sa inyo. Kaya lang wala na eh. Wala na tayong magagawa. Baka oras ko na rin talaga. Naisip ko, ayos na yun. Kasi napagtapos ko na kayo ng pag-aaral ng kapatid mo at may kanya-kanya na kayong trabaho. At least, kung aalis man ako, alam ko na maiiwan ko kayo na nasa mabuti na katayuan sa buhay. Hindi na ako mag-aalala na baka magutom kayo o kung ano pa man. Pero kailangan pa po namin kayo, kaya sana lumaban pa kayo, Ma. Lumalaban naman ako sa abot ng makakaya ko. Pero gusto ko lang ding magpaalam sa iyo ng maaga. Sakaling isang araw, hindi na lang ako magising. Anak, huwag mong pababayaan yung kapatid mo ha. Dalawa lang kayo, kaya dapat kayo ang magkakampi sa buhay. Alam ko na independent naman kayo pareho. Pero huwag niyo pa rin kalimutan na kumustahin ang isa't isa, lalo na kapag nawala na ako. Huwag mo rin pabayaan ang sarili mo, Lexer. Maghinay-hinay ka sa pagkakape kasi sumasakit na yung tiyan mo. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpakalunod sa trabaho at subukan mo rin kumilala ng babae na pwede mong makarelasyon. Masarap magkaroon ng asawa at mga anak. Tingnan mo ko.
Meron akong mga anak na mabait at maalalahanin. Palagi ko kaya kayong pinagmamalaki ng kapatid mo sa lahat ng kakilala ko. At proud na proud ako sa inyo. Proud na proud din po kami na meron kaming mama na katulad nyo. Na nagtaguyod sa amin kahit na iniwan tayo ni Papa noon. Palagi ko rin po kayong binibida sa mga kaibigan ko, Ma. Kahit nung nag-aaral pa ako sa mga kaklase ko, lagi kayo ang bukang bibig ko. Kahit ngayon na nagtatrabaho na ako. Salamat anak. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. Kahit na hindi ako perpektong nanay. Kahit na nakagawa ako ng maraming kamalian sa buhay ko. Lalo na nung naging desperado ako na makahanap ng karelasyon. Higit pa sa mga bagay na yon, yung pagmamahal ko sa inyo ng kapatid mo. At napagtanto ko na hindi ko kayo kayang ipagpalit kanino man. Sorry kung medyo huli ko na yun nalaman. Ngayon pa talaga, kung kailan bilang na lang sa mga daliri ko sa kamay yung araw na ilalagi ko sa mundo. Papa Dudut, kung masakit na sa akin na makitang umiiyak si Mama noon, kapag nabibigo siya sa pag-ibig ay dobleng sakit. Hirap at lungkot ang naramdaman ko noong nagkasakit siya at nakaratay na sa higaan. Kulang na lang ay dasalan ko ang lahat ng santo para pagalingin nila ang nanay ko. Ayaw pa namin siyang mawala sa amin pero kitang-kita ko na sobra na rin siyang nahihirapan. At sino ako para ipagkait sa kanya ang makapagpahinga na sa mundong ito kung doon lamang siya makakaramdam ng kaginhawahan. Kaya nga nitong February 2025 ay tuluyan nang namaalam ang pinakamamahal naming mama. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi na kami nakapaghanda at hanggang ngayon, biglang-bigla pa rin kami ng kapatid ko. Marami pa kaming pangarap sa buhay na kasama si Mama at gusto pa namin siyang makasama na mapuntahan ang mga lugar na pangarap niyang puntahan. Pero alam namin na hindi na yon mangyayari. Hanggang ngayon ay natutulero pa rin at naliligalig ang aking puso. Sa kasalukuyan ay nagpapakatatag na lamang kami ng kapatid ko. Palagi pa rin naming naaalala si Mama at ang mga aral sa buhay na itinuro niya sa amin simula pagkabata. At kahit na iniwan na niya kami sa mundong ito ay nananatili siyang buhay sa aming alaala. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko at ng aking pamilya. God bless and more power sa inyong istasyon. Palagi number 1 sa puso namin ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lexer. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila 97.1. Forever. Kapag nagmahal ka, matuto kang makontento sa isa. Ang paghahangad ng higit pa minsan ay nagdudulot ng matinding karma ang magpapahirap sa iyo pag ito'y dumapo na. Ikaw kabarangay, umabot ka na ba sa puntong nais mo na ring makalaya mula sa isang relasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Palagi po akong nakaabang sa programa ninyo tuwing tanghali at wala rin po akong pinapalampas na episode sa Barangay Love Stories. Ako po si Marcia, 66 years old at kasalukuyang nakatira sa Caloocan. 40 years po akong kasal sa asawa kong si Ramon. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon at nagkaroon din kami ng 4 na anak. Lahat sila ay may kanya-kanya ng mga pamilya at nakabukod na rin sa amin.
Ang bunso namin ay nagpakasal 5 taon nang nakakalipas. Masaya naman po ako para sa kanila dahil maayos ang kanilang naging pamilya. Hindi rin ako nakikialam sa mga desisyon nila sa buhay dahil nasa hustong gulang na naman sila. Ilang buwan matapos ako magretiro ay na-enjoy ko naman ang pagpapahinga ko. Pero sa katagalan ay unti-unti na rin po akong dinapuan ng pagkabagot sa paulit-ulit na gawain sa bahay. Minsan naiisip ko na rin kung hanggang dito na lamang ba talaga ang buhay ko. Pakiramdam ko, dapat ay may iba pa akong ginagawa, pero ang problema, hindi ko rin naman alam kung ano yon. Bukod pa roon ay marahil ay nakakaramdam ako ng ganito dahil naaalala ko yung ginawa sa akin ng asawa ko. Papadudot, mga kabarangay, hindi po kasi naging mabuting asawa sa akin ang asawa ko. Sa totoo lang, sa 40 taon naming pagsasama, ay ganon din katagal na nagtiis ako sa kanya. Kaya tuwing naaalala ko siya ay naiisip ko rin kung gaano kalalim yung naipon kong galit ng panahon na yon. At ito ang naging dahilan. Kakakasal pa lang namin noon nang may malaman akong tinatago itong si Ramon, Papa Dudut. Walang yaka, Ramon! Hindi mo man lang pinaabot ng 1 linggo yung kasal natin! Nambabae ka na kagad! Tama na! Itiko mo na yung bunganga mo! Nakikain pa siya nung kasal natin! Hindi na kayo nahiya! Tama na nga sabi! Anong tama na? Akala ko magbabago ka na pagkatapos ng kasal natin! Yun pala, hindi ka na nagbago! Mas lumala pa! Marcia, nung nakilala mo ko, alam mong babayero na ako, hindi ba? May magagawa ba akong ulapitin ako ng mga babae? May magagawa ka! Nasa tamang pag-iisip ka pa naman ah! Kung hindi mo mapigilan yung kakatihan mo, ikis-kis mo na lang sa pader! Nung hindi pa tayo nagpapakasal, kaya ko pang tiisin eh! Pero ngayon, mahiya ka naman! Mag-asawa na tayo! Magpakatino ka na! Ano ba yung nirereklamo mo? Eh, ikaw naman yung pinili ko ah! Ikaw naman yung pinakasalan ko! Dapat ka magpasalamat ka pa eh! Sa dami na naghahabol sa akin, ikaw yung binahay ko! Ipinaglalaban mo pa talaga yung kahayupan mo! Wisit ka! Tumigil ka nga sa kababasag ng pinggan! Mauubos na eh! Wala akong pakialam! Tumigil ka na sabi! Gusto ko na makipaghiwalay! Manahimik ka na! Matulog na tayo! Hindi! Lalayasan na kita! Ano yung ginagawa mo? Mag-aalas sa balutan ka ng 10 oras ng gabi? Tama na yan! Itigil mo na yan! Hindi! Lalayasan na kita habang maaga pa! Tumigil ka! Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong klase kahiyan yung aabutin natin sa gagawin mo? Ah, ganon! Sa ibang tao nahihiya ka, pero sa akin na mismong asawa mo, hindi! Tama na! Ako ang padre de pamilya, kaya ako yung masusunod sa lahat! Ang galing mo naman! Yung pagiging padre de pamilya, hindi yung lisensya para malaya mo kung gaguhin ang paulit-ulit! Kahit ano pang sabihin mo, lalaki pa rin ako! Normal na sa akin ang mga babae! Bakit? Pati rin naman kayong mga babae! Kaya nyo rin gawin yun ah! Ah, talaga ba? Gusto mong gawin ko rin yung ginagawa mo para patas tayo? Hindi yun ang ibig ko sabihin! Eh ano? Gusto mong sabihin na ikaw lang ang may karapatang magloko? Porque ikaw yung padre de pamilya, ganun ba yon? Na dapat manahimik lang ako tuwing nambababae ka dahil asawa mo lang naman ako? Pwes, tigilan mo ako sa mga katangahan mong yan! Ikaw lang nagsasabi niyan! Nang babae lang naman ako pero dami mo na sinasabi! Hindi ba pwedeng palampasin mo na lang muna to? Tapos ano? Gagawin mo lang ulit? Pwede ba? Itiko mo na yung bibig mo! Gabing-gabi na oh! Nakakabulahaw na tayo ng mga natutulog na kabarangay! Eh di sana naisip mo yan bago ka nagpahuli sa pambababae mo! Alam mo, iikot at iikot lang tong usapan na to. Mabuti pa, huwag mo nang ituloy ang pag-iempake mo at matulog na tayo! Hindi pwede! Aalis na ako! Sige na! Pag-usapan na lang natin ito bukas! Pwede ba yon? Ay nako! Ewan ko sa'yo!
At hindi nga ako natuloy sa pag-aaral sa balutan ng gabing yon, Papa Dudut. Kahit galit na galit ako sa ginawa ni Ramon ay hindi ko alam kung bakit pinili ko pa ring palampasin yon. Marahil ay dahil na rin sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya pinagbigyan ko pa rin siya, Papa Dudut. Pero hindi niya maialis sa akin ang magalit lalo na at nakakainsulto yung ginawa niyang yon. At talaga namang nakaka-high blood. Hanggang sa nasundan pa ng nasundan yung naunang pambababae niya sa loob ng 40 taon ng pagsasama naming dalawa. Halos hindi ko na nga mabilang kung ilang beses niyang ginawa yon at kung ilang beses na rin akong nagtangkang hiwalayan siya. Ngunit habang tumatagal ay mas nagiging martir ako. Lalo na nang nagkaroon na kami ng mga anak. Sa pagkakataong yun kasi ay hindi na lamang sarili ko ang iniisip ko. May iba nang maapektuhan kung itutuloy namin ang paghihiwalay. Hindi yun naging madali sa akin pero ibinuhos ko na lamang ang atensyon ko sa trabaho at sa anak namin. Para hindi ko na maisip pa na niloloko ako ng asawa ko. Nang tumanda na kaming dalawa, nasa mid-60s na, umabot na noon sa puntong namamanhid na kami ng mga anak ko sa pambababae ni Ramon, Papa Dudut. Mukhang may lakad ka. Hindi ka na naman ba dito kakain ng hapunan? Ha? Oo. Sa labas na lang ako kakain. Saan ka ba pupunta? Gabi-gabi ka na lang umaalis Diyan lang, kina paring Isting. May bago lang kami pinaplanong business. Business? Anong business naman yan? Buy and sell, ganun. Si Esting lang naman ang kakausapin mo tapos isputing na isputing ka pa. Balak mo bang akitin si Esting? Ano ba pinuputok ng butsi mo? Ano masama kung nag-aayos ako? Buti nga't nag-aayos ako. Di tulad mo na matagal na nagpabaya sa itsura. Anong sinasabi mong nagpabaya? Akala mo ba ganun lang kadali na maging ina at asawa dito sa bahay na ito? Alangan namang unahin ko pa yung pag-aayos kaysa sa pag-aasikaso rito para sa inyo ng mga anak natin. Bakit ba bigla ka nagkakaganyan? Kung kailan tumanda na tayo, saka ka pa nagre-reklamo? Yun na nga eh! Ang tanda na natin pero parang tumatanda ka ng paurong. Hindi mo pa rin mapigilan yung sarili mo sa pambababae. Hoy Marcia, alam mo hindi na ako magbabago. Kaya kesa magsaya ka ng laway mo sa kakabunganga mo sa akin, tumahimik ka na lang at makontento na ikaw pa rin yung inuuwian ko. Abay makapagsalita ka. Parang napakaswerte ko na yung inuuwian mo ko. Akala mo ba gustong-gusto ko yung inuuwian mo ko? Ang kapal naman ng mukha mo. Malas mo kasi ikaw yung babae sa ating dalawa. Ikaw yung nanay na kailangang maiwan sa mga anak natin. Magpasalamat ka na lang na naibibigay ko pa rin lahat ng mga kailangan nyo. Yung iba nga dyan, wala na talagang pakialam eh. Hoy! Para lang sa kaalaman mo, kaya ko ring magtrabaho. Kaya ko ring buhayin yung mga anak ko. Hindi mo na lang kasi aminin na umiiwas ka sa kahihiyan kaya dito ka pa rin umuuwi. Para magmukha kang matino, ulirang asawa. Ibang klase talaga yung tigas ng apog mo. Itiko mo yung bunganga mo. Hindi ko na gusto yung mga lumalabas dyan ha. Umayos ka, baka hindi kita matansya. O kung ganon, tinatablang ka rin pala ng kahihiyan eh. Kung hindi ka mapigilan sa pambababae mo, wag mo rin akong pigilan sa kakabunganga ko. Tanggapin mo lahat ng pangiinsulto ko kasi kulang na kulang pa ang mga yan. Alam mo, pag ako nagsawa, tatahiin ko yung bibig mo eh. Nang wala na akong marinig, nakakarindi, paulit-ulit. Sus! Alam mo kung anong solusyon dyan pero ayaw mo rin naman. Kaya wag ka nang umasa na tatahimik lang ako. Sino ba naman kasi makokontento na lang sa kagaya mo? Ni hindi ka na nga nag-aayos. Paano pa ako gagana sa'yo kung ganyan ka? Kahit magsuklay, hindi mo na magawa. Hindi mo talaga naiintindihan yung hirap ng pagiging nanay ano? At saka kung yan yung pamantayan mo sa isang babae, bakit ako yung pinakasalan mo? Ewan ko sa'yo. Kung hindi mo na kayang pambababae ko, di umalis ka. Hindi mo lang alam, Ramon. Pero naaawa na lang ako sa'yo, kaya ako nandito. Akala mo kasi kung sino kang makisid pa, pero ang totoo, lipas ka na. Amoy lupa ka na rin. Kung isang araw mabaldado ka, akala mo ba aalagaan ka ng mga babae mo? Ha? Iiwan ka rin lang ng mga yon. May pakinabang ka lang sa kanila ngayon kasi may pera ka. Tumahimik ka.
Gagawin ko kung anong gusto ko at wala ka nang magagawa. Alam mo kung ano mas magandang gawin? Manahimik ka at manood kung paano ako sambay ng mga babae ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay binitawan ko ang mga salitang yon, hindi para umasa na magbabago pa siya. Binitawan ko ang ganong mga salita para makaganti, para lumaban at para saktan siya. Para iparamdam sa kanya yung sakit na nararamdaman ko noon habang ipinamumukha niyang losyang na ako at siya lang yung nagtsatsaga sa akin. Matapos yun ay umabot na ako sa puntong tanggap ko na. Tanggap ko ng kahit na anong gawin ko at kahit na ilang masasakit na salita pang ibato ko kay Ramon ay hindi na rin yun tatalab pa sa kanya. Mahirap na talaga siyang baguhin kung nakasanayan na niyang mambabae mula noong magsama kaming dalawa. Para bang hindi siya mabubuhay kung hindi niya gagawin yon. Hindi naman ako nagkulang bilang isang asawa. Tuwing nangangalabit siya noon ay pinagbibigyan ko naman siya. Hanggang sa sumuko na lamang ako at nagpaubaya na lamang dahil napagod na rin akong ipaglaban yung pagiging asawa ko kay Ramon. At nang dumating kami sa puntong pareho na rin naman kaming matanda na at uugod-ugod na. At medyo napapanot na rin siya, alam kong bumababa na rin noon ang tingin niya sa sarili niya. Pero sa halip na maawa ay mas lalo ko pang ipinamukha sa kanya yung edad naming dalawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ginawa kong yon, akala ko ay unti-unti na akong nakakaganti sa asawa ko, Papa Dudut. Ang akala ko ay unti-unti na akong nakakahabol sa mga ginawa niya sa akin noon. Pero hindi ko akalain na babawiin pa pala niya ang lahat ng yon. Sa 40 taon na mag-asawa kami ni Ramon, kahit alam kong nambababae siya ay hindi ko siya nahuli sa aktong kasama niya ang babae niya. Pero lantaran niyang ipinapakita sa akin noon na pupuntahan niya ang babae niya at wala akong magagawa para pigilan siya. Ipinamumukha niya noon na may pumapatol pa rin sa kanya sa kabila ng edad niya at hindi siya pinandidirihan ng mga babae niya kahit mas bata pa nga ang mga yon sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay wala na talaga akong kwentang asawa at naroon na lamang ako dahil may mga anak kaming nangangailangan ng kumpletong pamilya. At kung kailan 66 na taong gulang na ako ay saka pa nangyari sa akin yon. Ang sakit-sakit pala, Papa Dudut. Lumabas ka rin sa lungga mo. Mabuti naman at pumayag ka na manood tayo ng sine. Aba, nag-retire ka nga hindi ka naman nag-e-enjoy. Buti na nga lang at pinilit mo akong lumabas, Mare. Ang ganda ng pelikula. Ang tagal ko na palang hindi nakakanood ng sine. Kaya nga dapat pag senior citizen na, nag-enjoy na lang tayo ng mga buhay natin. Relax ba? Tsaka sayang yung libreng ticket, no? Kahit di ka na nga manood matulog ka na lang sa loob. Libreng aircon pa. Ay, sa bagay. Ay, naku Mare. Teka lang ha, naiihi uli ako. Ikaw ba? Ay, hindi pa naman. Sige, mag-CR ka na. Hintay na lang kita dito sa labas. Sige. Naku, sasabog na tong pantog ko. Sige ha. Ano ba naman yung babae mo? Oo. Akala mo sinisilihan kung makatawa. Ay, teka. Parang si Ramon yung kasama nun Aba, si Ramon nga. Buwisit na lalaking yon. Hoy, Ramon! Oh, anong ginagawa mo rito? Ako? Nanood ng sine. Kayo, anong ginawa nyo dyan sa loob? Naglampungan? Marcia, pwede ba? Huwag ka mag-iskandalo rito. Nakakahiya. Kayo ang mas nakakahiya. Tingnan nyo nga yung mga itsura ninyo. Parang maglolo na kayo Tapos naglalandian pa kayo dito. Magkaibigan lang kami, Nay. O inyo naman. Nay! Aba,
Huwag mo nga akong matawag-tawag na nanay! Hindi kita anak! Dito sa sugar daddy mo, anong tawag mo? Tara na, Melanie. Umalis na tayo. Wala tayong mapapala rito. Aba, teka lang! Hindi pa ako tapos! Oy, ikaw na babaeng maharot! Gaano na kayo katagal na magkarelasyon itong asawa ko, ha? Ba't mo ba inaalam? Siya na lang tanungin mo. Kasi wala akong time mag-isip kung gaano na kami katagal. Tsaka may pangalan ako Pakikabisa ho, Mrs. Melanie. Ang pangalan ko, Melanie. Okay na? Ba't hindi ka lang pala maharot na babae, ano? Bastos ka pa! Alam mo kung ano mas maganda, ha? Bawasan natin yung buhok mo't baka sakaling mawala yung kalandian mo! Ha? Uy, Marsha! Ito mo si Melanie! Masasasaya siya! Masarap ba sa pakiramdam? Yung inuuga yung ulo mo? Hindi mo na akong pwedeng diktahan ngayon dyan sa gusto mo! Gagawin ko rin kung ano yung gusto ko! Halika rito! Marsha, tama na! Tama na! Ako ba talaga yung itinulak mo? Tumigil ka na kasi! Gurang! Baka gusto mo nga ako pa yung tumulak sa'yo! Huwag ba ako subukan? Kasi maglilips to lips kayo yung sahig na tinatapakan mo! Ba't napakayabang mong babae ka? Halata namang pera lang ang habol mo sa asawa ko. Magkano na bang nagastos niya sa'yo para magkaganyan ka, ha? Manggagamit ka lang naman! Wala kang pake! Di mo naman pera yung binibigay niya sa akin! Huwag ka nga! Kung makapagsalita ka, umaasa ka lang din naman dito sa babe ko! Diyan ka nagkakamali, boba! Kung tutuusin, hindi ko kailangan ng pera niya dahil meron akong sariling pensyon. Isa pa, kahit matanda na ako, kayang-kaya ko pang magbanat ng buto kung gugustuhin ko. Hindi katulad mo, umaasa lang sa sugar daddy at bubuka-buka ka lang bilang kapalit. Sabing tama na! Sobra na yung mga sinasabi mo! Nakakaya, oh! Pinagtitinginan na tayo ng mga tao! Di mabuti! Para tabla naman kayo ng kahihiyan kahit na kaunti! Mag-usap tayo mamaya sa bahay! Melanie, halika na! Ay sige, magsama kayo! Ituloy niyo yung kalandian ninyo! Nakakadiri kayo! Mare! Mare, sus Mariosep! Ano nangyari? Tsaka, sinong kasama ni paring Ramon? Sino pa? Di yung babae niya. Nahuli ko sa akto kaya ayon, kinumpronta ko. Naku, kaya pala nagkukumpulan ng mga tao rito. Ay, ano? Gusto mo pa bang pumasyal pa tayo o uuwi ka na lang? Mukhang hinahiblad ka sa mga yun eh. Hindi, Mare. Ituloy natin ang pamamasyal. Hindi ako uuwi ng bahay na parang pinagsakluban ng langit at lupa dahil lamang sa kanila. Ako pa yung magmumukhang talo kapag ganun ang ginawa ko. Yan ang kilala kong Marsha. Palaban! Naku, suportado kita dyan, Mare. O Esha, halika na. Ituloy na natin ang paglilibang. Papadudot, kung anong kinaganda ng babae ni Ramon ay siya namang kinasama ng ugali nito. 30 anyos pa lang daw ito, gusto kong masuka dahil para na silang mag-ama. Mabuti sana kung tunay silang nagmamahalan pero alam ko naman na pera lang ang habol ng babae sa asawa ko. Kung tutuusin nga ay mas matanda pa sa babaeng yon ang panganay na anak namin ni Ramon. Nalaman ko rin na nagkakilala si Ramon at ang babae niya sa isang massage parlor. Masahista ito doon at nakursunodahan naman kaagad ng magaling kong asawa. Matapos ko silang mahuli ay hindi na talaga kami nag-usap ng asawa ko sa bahay. Tumigil na rin po ako sa pagsisilbi sa kanya at mula noon ay pinaglalaba at pinagluluto ko na lamang ang sarili ko. Alam kong inis din si Ramon sa ginawa kong yon pero hindi niya naman magawang maggalit sa akin ng dahil doon. Natuto siyang magluto para sa sarili niya pero yung mga marurumi niyang damit tingin ko ay dinadala niya doon sa babae niya para yung babae na ang mag-asikaso. Sa akin naman ay ayos lang yon dahil gusto ko na magdusa siya. Kahit kasi sila pa rin ang babaeng yon ay batid kong hindi rin naman magtatagal yung masaya nilang pagsasama, Papadudot. Noong lumaon ay paisa-isang beses na lamang umuwi si Ramon sa bahay.
Tingin ko ibinahay na niya si Melanie at doon na rin sila nagsasama. At syempre yung mga anak namin ay wala pa rin kaalam-alam sa mga pangyayari, Papa Dudut. Oh, naligaw ka, Ramon. Ano namang masamang hangin na nagdala sa'yo rito, ha? Birthday mo, hindi ba? Daming handa ah. Mukhang marami kaya at bisitang darating. O ano naman sa'yo? Hindi ba't may babae ka na? Ibinabahay mo na nga yata eh. Tapos magpapakita ka pa rito ngayon. Huwag ka na nga magpanggap dyan. Ay, nagsisimula ka na naman. Yung mga anak mo, nasan? Parating na din ang mga yun mamaya. Nauna ka lang ng dating. Di mabuti para may kasama ka naman mag-birthday. Di yung kung ano-ano na naman ang iniisip mo. O ikaw naman yung nagsisimula ngayon. Alam ko naman ako hindi kita uunahan. Bubunga nga mo na naman ako. Naku, kung ako sa'yo wag mo na lang subukan. Mahal ko si Melanie. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Mahal ko si Melanie. Hindi ka naman siguro bingi, hindi ba? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Pumunta ka lang dito para sabihin yan? Alam mo, sa totoo lang, ayoko makipag-away ngayon dahil ayoko masira ang araw na ito. Hindi ka na lang magpasalamat na naaalala pa kita. Na naaalala ko pa ang birthday mo ngayon. Kung ibang lalaki lang ako hindi mo na ako makikita dito. At talagang proud na proud ka pa sa ginawa mo, no? Aba oo naman. Sa ganda ni Melanie, napakaswerte ko na. Ha! Tingnan ko lang kung maganda pa rin siya sa paningin mo kapag tumagal-tagal pa kayo. Baka sabihin mo rin sa kanya lahat ng mga sinabi mong insulto sa akin. Palagi na lang tayo nauuwi sa pagtatalo. Wala na tayong pag-uusap na naging mahinahon tayong dalawa. O sino ba naman magiging mahinahon? Sige nga! Hindi ako natutuwa sa ginawa mong kawalangyaan sa buhay. Pero sige lang! Magpakasaya ka lang ngayon hanggat nararamdaman mo pa yan. Anong ibig mo sabihin? Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Ayaw mo pa ba? Nagsasama na rin naman kayo ng babae mo di kayo na. Maghiwalay na lang tayo para wala ka ng dahilan para bumalik-balik pa rito. Baka maging utang na loob ko pa sa iyo yung presensya mo. Ibang klase ka rin, no? Kala mo naman magiging masaya kapag naghiwalay tayo. Samantalang nung maayos pa tayo, halos himatayin ka sa kilig dahil sa akin. Napakayabang mo talaga. Hoy! Dati yon. Huwag mo nang alalahanin pa dahil malabo nang maibalik yon. Hinding-hindi na ako kikiligin sa yung amoy lupa ka. Makapagsalita ka naman dyan parang dalaga ka pa. Pareho lang tayo amoy lupa. Ang kaibahan lang sa akin, may nagkakamali pa. Sa'yo, wala na. Siraulo ka talaga! Umalis ka na nga rito! Hindi ko kailangan ng presensya mo ngayong birthday ko! Panira ka lang ng araw Umuwi ka ng araw sa babae mo! Alis na! Talagang aalis na ako. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa bungangerang katulad mo. Bilisan mo nang umalis! Ang dami mo pang putak! Hayaan mo't bukas na bukas din iaasikasuhin ko na yung pakikipaghiwalay ko sa'yo para malaya na kayong magsama ng babae mo! Pero ngayon, huwag mo munang ipapakita sa akin yung pagmumukha mo! Papa Dudut, masaya sana ang araw na yon dahil dumating ang mga anak namin. Pero sa halip na makapagsaya ay yung pag-aaway pa namin ang eksenang naabutan nila. Ang mas masakit pa roon ay hindi lahat ng mga anak ko ay naunawaan ang pinagdaraanan ko noon. May isa ring kumampi kay Ramon, yung anak kong lalaki. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan niya dito sa sulat para manatili ang pagka-pribado ng buhay niya. Pero nasaktan ako nang sabihin niyang magsasawa din ang tatay niya sa pambababae at babalik din sa akin. Sa pagkakasabi niyang yon ay parang sinusuportahan pa niya ang ginagawa ng tatay niya. Masakit yon sa akin hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang babae din. Lalo na't may asawa na yung anak kong yon. At narinig din noong asawa niya yung mga sinabing yon ng anak ko. Ngunit kagaya nga ng dati, nauwi din naman sa wala yung bala kong makipaghiwalay kay Ramon. Kinabukasan nga kasi noon ay nagtanong-tanong ako sa kakilala ko na abogado sa munisipyo at sa kaibigan kong naglilingkod sa simbahan kung paano ang proseso ng annulment.
Pero doon ko nalaman na napakahirap at napakagastos pala ng prosesong yon. Bukod pa doon ay pinanghinaan din ako ng loob dahil halos lahat ng nakausap ko ay hindi ako sineseryoso. Ang tanda na raw namin kaya bakit hindi ko na lang daw hintayin na mamatay si Ramon? Bakit hindi ko na lang daw tanggapin na ganon ang asawa ko, Papa Dudut? Dapat daw kung makikipaghiwalay ako ay noon ko pa ginawa. At hindi kung kailan wala nang silbi at uugod-ugod na ang asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil mas mahihirapan pa ako sa proseso ng pakikipaghiwalay kay Ramon ay muli akong nagtiis. Nagpatuloy yung ganong sitwasyon namin ng asawa ko sa bahay. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na talagang hindi ko na kaya. Umuwi man siya o hindi ay hindi na bago sa akin. Paminsan-minsan naman ay pinupuntahan ako ng mga anak ko o kaya ay ng mga apo ko. Kaya hindi na rin ako noon gaanong nalulungkot. Sa katagalan naman ay hindi ko na rin napigilang magtaka. Nasa loob ng 6 na buwan ay nabibilang na lang sa mga daliri ang pag-uwi ni Ramon sa bahay. Wala naman sanang problema yon dahil nagtatalo lang kami tuwing dumarating siya. Bagay na gusto ko nang iwasan dahil nakakapagod na rin naman. Isa pa'y wala na rin yung magandang naidudulot sa akin dahil naha-high blood lamang ako tuwing pinapaalala niya yung kataksilan niya. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon pero aminado ako na nararamdaman kong parang kakaiba na yung nangyayari ng panahon na yon. Yun na kasi yung pinakamatagal na hindi siya namalagi sa bahay. At si Melanie na rin yung pinakamatagal na naging kabit ng asawa ko. Kaya naman hindi ko na napigilang magtaka. Hanggang sa aksidente kong natuklasan ang kadahilanan, Papa Dudut. Kailangan ko palang bumili ng talong tsaka kalahating kilong... Ay! Pag minamalas ka nga naman, oo. Sa dinami-dami ba naman ang makikita ko rito sa palengke? Yung mga taksil pa! Umandak sa akin, babae ka! Kung saan-saan ka nakatingin, ha? Babanggain kita ngayon. Aray! Ano ba? Tumingin ka nga sa... Marsha? Oh! Kumusta, Melanie? Buntis ka? Oo. Sa asawa ko ba yan? Oo! Magkakaanak na kami ni Melanie. At talagang hindi man lang kayo nahiyang sabihin yan? Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo, no? Nakakadiri kayo! Ano bang sinasabi mo? Mahal namin ni Babe ang isa't isa. Babe! Adi ka siguro, ano? Hindi lang kita nasita nung nakaraan eh. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Magsisi-70 anyos na yung asawa ko. Tapos tatawagin mong babe? Hindi ka man lang ba kinikilabutan tuwing tinatawag mo siya ng ganon? Melanie, halika na. Mauulit pa rito yung nangyari sa mall noon eh. Hindi! Teka! Punong-puno na ako dito eh. Kung dati, pinayagan ko siyang sabunutan ako sa harap ng maraming tao. Ngayon, lalabanan ko siya. Ha! Iba na nga talaga ang panahon ngayon, ano? Kung sino pa yung kabit, ay siya pa yung matapang. Hindi ako kabit! Babe, sabihin mo nga dito sa matandang hukluban na to na hindi mo ako kabit. Sabihin mo yung balak natin. Hihiwalayan mo na siya, di ba? At magpapakasal na tayo? Hayaan mo na siya. Umuwi na tayo. Huwag mo na lang patulan. Makakasama lang sa pagbubuntis mo. Hindi! Sagutin mo yung tanong ko! Ipamukha mo sa intrimitida na to na seryoso ka sa akin. Na mas gusto mo ako maging asawa kaysa sa kanya. Aba, ang kapal talaga ng mukha mo, no? Para lang sa kaalaman mo, ha? Ang tagal ko nang gusto makipaghiwalay dyan sa makating asawa ko na yan. Pero ayaw niya. Ayaw rin ng mga anak namin. Pwes, ngayon makikipaghiwalay na siya sa'yo. Di ba, babe? Sabihin mo sa kanya. Melanie, halika na. Hindi! Sabihin mo sa kanya! Sabihin mo na mapahiya siya rito! O ano? Mukhang ikaw ang napahiya, ah. Ha? Magaling ka lang kasing kumabit, pero boba ka pagdating sa ibang bagay.
Akala mo ba, ganun lang kadali ang makipaghiwalay? Kung ako nga na matagal ko nang gusto mangyari yun hindi ko nagawa. Yan pa kayang asawa ko na siyang nangabit? Nakakatawa ka, Ineng! Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili mo, ha? Na sobrang talino mo? Iniwan ka nga ng asawa mo. Losyang ka na't uugod-ugod pa. Baka nga pag inaya ka niya sa kama, makalas na lang yung mga buto mo at mabali sa rupok. Ibang klase? Hindi ka lang pala boba. Sobrang bastos mo pa. Kita mo na, yan lang ang kaya mong isipin. Baka nga yan lang din ang kaya mong gawin Yung bumuka ka sa kama para sa asawa ko. He! Tumigil ka! Akala mo? Aray ko! Kung kayo na mananalo ka ngayon! talaga! Tigilan din! Iwan mo Ano ba kayo? Tumigil na kayo sabi! Iwan mo! Babe! May dugo! Dinudugo ako! Anak ng... Tulong! Tulungan niyo kami! Papadudot muntik nang makunan si Melanie dahil sa mga nangyari sa amin ng sandaling yon. Aminin ko na natakot at nag-alala ako para sa batang dinadala ni Melanie. Pero hindi para sa kanya. Sinubukan ko namang kumalma noon pero siya yung unang nanugod sa akin. Hindi ko rin naman pinagsisihan na kinumpronta ko siya lalo na noong malaman kong nagbunga na pala ang kataksilan nila ni Ramon. Dahil nga sa mga nangyari, nalaman na rin ng mga anak namin ni Ramon na nabuntis niya ang kabit niyang si Melanie. Pinaghalong galit, lungkot at pandidiri ang naramdaman ko ng panahon na yon, sa totoo lang. At alam kong ganun din ang nararamdaman ng mga anak namin. Pero kahit na ganoon nakalala yung ginawa ng tatay nila, pinalampas pa rin nila yon at pinagkibit balikat na lamang. Ang masakit pa ay iisa pa rin yung sinasabi nila. Patawarin ko na lang daw si Ramon dahil matanda na ito, papadudot, at hindi na rin naman siya magbabago pa. Nakakapanghina man pero sinunod ko yung gusto ng mga anak ko, papadudot. Ilang buwan matapos ang pagdurugo ni Melanie at hindi pagpaparamdam ni Ramon sa akin o sa mga anak namin, ay bigla na lamang kumatok sa pinto ng bahay namin yung hindi ko inaasahang bisita, papadudot. Sandali lang! Oh, anong ginagawa niyo rito? Marcia, pasensya ka na. Wala na kaming malapitan. Aling Marcia, na-stroke po ang asawa niyo. Pasensya na po. Wala na po kasi kaming ibang alam na pwedeng lapitan. Ganon. Nung maayos pa siya't nakakapagbigay ng pera, kung angkinin mo, akala mo kasal na kayo. Tapos ngayong na-stroke, asawa ko na ulit. Marcia, sorry. Grabe ka, Ramon. Grabe itong ginawa mo sa akin. At ang kapal naman talaga ng mukha ninyong humingi ng tulong sa akin pagkatapos ang lahat ng mga ginawa ninyo. Aling Marcia, patawarin niyo na ho kami. Walang-wala na po kami. May sakit po si Ramon. Pinalayas na rin kami sa inuupahan namin. Tapos ilang buwan pa lang tong anak namin. At talagang isasangkalan mo pa yung anak ninyong kalong-kalong mo ngayon, ano? Anong gusto ninyo, ha? Patuloyin ko kayo't patawarin na lang? Pagkatapos gusto ninyo na kupkupin ko kayo at alagaan, ganun ba? Kahit ilang buwan lang po, Aling Marcia. Hahanap naman po ako ng trabaho. Kailangan ko lang na mapag-iiwanan sa anak ko at kay Ramon habang naghahanap buhay ako. Sige na ho. Sana nauunawaan ninyo yung hinihiling ninyo sa akin. Dahil ang hinihiling ninyo ay magsasama-sama tayo sa iisang bahay. Ang galing naman! Ang legal na misis, yung kabet at yung hayop na asawa! Kayo ang nagpakaligaya
na yung hirap na kayo, sa akin kayo aasa? Tawarin mo ko, Marcia. Hayop ka, Ramon! Ang kapal ng mukha mo! At ikaw, Melanie, tanga ka! Papatol-patol ka sa matanda, tapos hindi mo naman pala kayang panindigan! Aling Marcia, parang awa niyo na po. Kahit hindi na po para sa amin. Para dito na lang po sa inosenteng batang to. Sige, pagbibigyan ko kayo. Pababayaan ko kayo manirahan dito sa bahay ng 3 buwan, pero aalis ako. Sagot nyo na yung kuryente at tubig dito. Pero pagkalipas ng 3 buwan, ayoko nang makita yung mga pagmumukha nyo rito. At para sa'yo naman, Ramon, tapos na tayo. Salamat po, Aling Marcia. Pwede na po ba kaming pumasok? Ba't parang sabik na sabik ka pang tumira dito ah? Pasensya na po. Natuwa lang talaga ako na may matutuluyan na kami. Pwede ho bang makahingi pa ng isang pabor? At ano ba? Abusada ka! Pakihawak naman yung anak ko. Kukunin ko lang yung mga gamit naming naiwan sa tricycle na sinakyan namin. Ay, iba rin naman talaga ang kapal ng mukha mo, no? Papa Dudut, pansamantala ko ngayong naninirahan sa bahay ng kumari ko. Magdadalawang buwan na ang lumipas mula nang pinatira ko sa bahay sina Ramon at Melanie. Hindi na rin ako nakibalita pa sa kanila, pero ang huling balita ko sa mga anak ko ay hindi rin nila natiis ang tatay nila at inaabot-abutan din nila ito kahit na papaano. Kahit na alam kong kailangan nga ni Ramon ng tulong ay nasaktan ako sa ginawang pagtulong ng mga anak ko. At sa pagkakataong yon ay kinumpronta ko na sila. Sinabi kong nagtatampo ko sa kanila dahil sa bawat sandaling sinasabihan nila ako na magpatawad at magtiis ay para na rin nilang sinasabi na mas mahalaga ang tatay nila kesa sa akin. Kaya wala na silang nagawa nang sinabi kong itutuloy ko ang pakikipaghiwalay sa tatay nila kahit gaano pa katagal ang aabutin ng proseso. Sana balang araw kapag humupa na ang galit ko sa asawa ko at kay Melanie ay tuluyan ko na rin nga talaga silang mapatawad. Pero sa ngayon ay hindi pa muna. Hindi ko pa sila kayang harapin at mas lalong wala akong balak na konsentihin sila. Masakit sa akin na humantong sa ganito ang lahat, Papa Dudut. Pero sa kabilang banda ay nakahinga ko ng maluwag dahil parang nabunutan ako ng mahabang tinik. Ngayong seryoso na akong hiwalayan si Ramon, ngayon ko palang naramdamang mabuhay ng naaayon sa mga gusto at desisyon ko. Ngayon lang ako naglakas ng loob. Sa edad ko na ito na 66 ay ngayon ko lang natagpuan yung lugar ko. Masaya ako. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, mabuhay ang Barangay LS. At maraming salamat po sa bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang uhusay po ninyong lahat. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Marcia. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1